Good evening. Lagi na-isip ko, good afternoon. Good evening. Gabi na. It's Saturday again, 7 o'clock to 8 o'clock, and we come to you live. Senior City Kwentuhan. Brought to you by Education Network, particularly our Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, at mukhang PRRM PRM. is also joining as a sponsor. Again, reminding us that this is being recorded and later will be posted on YouTube. And since 2020, wow, 5 years ago, Oh my we have been with God. you. Simula ng pandemic, nandito pa rin. And your co-hosts are Ed De La Torre and Tita Girly. okay, excited naman kami pero Oo unang nga, thought ko, Pebrero na. Oh my gosh, malapit ng ang bilis. Valentine. Nakaisang buwan na agad. Ano? So, diretsahan tayo. Ang ating topic po sa Saturday na ito ay tungkol sa partnerships pero para sa food security and nutrition. Very important. But again, within the framework of our theme, lifelong Lifelong learning. learning. Ano nga ba Ah, ang natutunan natin sa ating ikwekwentong pagbisita po namin ni Girlie? Hindi sabay magkaiba. po. Ako'y nauna sa Tabaco Albay, Ganda ng Tabaco ngayon. Tea City Albay, pero And the next day, sumunod kami. lumipad siya kasama si Monet Monet. ng Galing Pook to Birac, Catanduanes. Ako naman ay nag-ferry boat patungo doon. So, those visit, tawag namin mentoring visit ng Galing Pook, ay para i-check, pakinggan, magbigay ng konting advice Pero mas tungkol sa malalim nadidevelop na partnership ng LGU at at CSOs, civil whether people's society. organization or NGOs, pero nakafocus sa food security and nutrition. Yes. So, dito sa ating Mm. opening Slides. slide, pinakita natin yung dalawang pinaka-host namin. Yung una pong nasa itaas, yan ay si Mayor Crisel Lagman, no? Sa kanyang alam po nyo, yung palang munisipyo ng Tabaco, Ay, Albay, eto. heritage, mga 19 kopong-kopong pa, pero ni-refer, ang ganda-ganda po. Talaga? Oo. Manda, Pero ano, nakausap ko painting ba yun? mga paintings ng iba, mga local painters. Pagkatapos, sa baba naman po, Vice Mayor po siya, si Arlene Si Arcilia. Sabi nga Doktor namin, siya, doktor. Doktor, at mukhang kamag-anak ni General Luna, John Arcilia. Yes. Pero kausap rin namin ang mayor. So, isa ay mayor, nakausap rin namin ang vice mayor. Ito naman ay vice mayor, nakausap rin namin ang mayor. Interesting yung Yes. diferensya ng pag division of work ng mayor, vice mayor sa proyektong ito po ng Galing Pook na with Oxfam and Agrea, financed by the Australian government. Ang tinatawag ay SPACES. Mahabang ibig sabihin, basta ang Basta punto, may partnership. partnership. Paano Magtutulungan. magtulungan ang gobyerno, lokal, At at mga NGO, CSOs, pero nakafocus sa sa food security and nutrition. So, bakit ba importante ang food nutrition? Food food and security. nutrition. Food security and Well, ang linaw nutrition. naman po, basic need yan eh. Health and education. Mhm. Tanggap naman yan sa buong mundo Mhm. na yan ang primary focus ng human development. And actually, primary responsibility other than, well, physical security against war, crime, etc. Actually nga, was it Friday, nagkaroon po ng report ng Asia Pacific Human Development Network report at ni-stress nga doon po yung usapin ng food security and nutrition. In this case, nagdesisyon rin, ayan ang focus at napili ho ang 10 LGUs
na nag-commit kasi dati na silang partner ng Oxfam. Ah, ako naman po, 5 kaming mentors Tigalawa. Pinapili ako. Ay, sabi ko, gusto ko Tabaco Albay kasi nga po ang Philippine Rural Reconstruction Movement ay may chapter doon at matagal nang may programa ron. Pangalawa, ay katabi naman doon, across the sea lang, yung Bira. Virac. At sabi ko, naku, mid-90s pa, baka 1996 yata eh. Nakabisita ako ron. I don't remember how I went there. Ako ba'y nagvapor o nag-eroplano? And kwento ko po mamaya. Anyway, yan lang po ang ano. Ay, banggitin ko na lang itong picture ng Mayon kasi wala ho yan sa susunod na slides. Ano pala, nakita ko sa seal ng LGU, Ng tabako. nandun ang Mayon, bakit ka ako? Dahil lang nasa Albay kayo. Then said, uy, hindi mo ba alam? Ang alam ng tao, mga picture galing dun sa Legazpi, Daraga. Pero sa totoo lang po, ang only paved road na pwede kang papunta hanggang Paanan o however it's safe sa Mayon Volcano Ay, ay through Tabaco Tabaco. Albay. oh. Kaya ang ganda-ganda ho ng picture doon. At sabi nga na, palabas kami doon, sabi, ay, nagpakita ang Mayon. Kuha ng picture agad, paspasan bago matabunan uli ng mga ulap kasi ang Mayon ay very shy, hindi nagpapakita. Okay, let's go po. After di Pasakalye, let's start with the first visit to Dabaco, Albay. Yan yung maraming ginagawang tabak. Nasa na ang... Ayan, unang-una, tama, tama. Akala ng iba na hindi alam, ang tabako ay galing sa tabako. Hindi po. Ang tabako ay galing sa salitang tabak. Kasi nga, hanggang ngayon, ang tabako ay kilala na ang mga tao ron ay magaling magpanday, ay gumawa ng mga itak, mga iba't ibang instrumento ng panggapas, pangputol, pati gunting. Okay. At ngayon po, medyo well-developed, nakaka-develop na may stainless steel, may parang medyo customized na ano, na metal. Industrialized ba? Industrialized? Not quite, mga ano pa lang, mga artisan siguro, hindi pa manufacturing. Although meron na rin. Although ang joke nga nila nung una, kaya raw ang gaganda ron. Ay. Ginagamit ng mga tao yung release ng tren. Kasi maganda yung metal doon. Pero ngayon hindi na po. Kaya pala Unang-una, mali na. Wala na release doon. Nadidiscourage yung mga biyahe papuntang Legazpi. Anyway, groggy pa ho ako noon kasi early morning flight. Pero sabi, diretso po kayo, magko-courtesy visit kay Mayor at kay Vice Mayor. Kasama ko po dyan sa yung batang-bata si Chris na young staff, project staff ng ng Galing Pook, galing Malabon. Ang dami yung kinakain, Oo, yung palang kaya kami doon ay yung restaurant na yun, pag-aari ni Mayor. Si Mayor Nestor San Pablo. Napaka-grasyoso at mabait, no? At si Crisel Lagman, Mayor, na matagal ko na rin hong kilala. Kaya, kunwari, breakfast, courtesy, pero araming napag-usapan, lampas sa programa. Kasi katulad ng? Tulad ng nangyayari ngayon sa politika, bagamat wala pa noon yung rally sa Luneta at counter rally sa Davao. Pero the same question nire-raise, ano bang mangyayari sa ating pambansang pamahalaan? Kasi nga po, ang Galing Pook at itong spaces, ang tinatarget hindi ho necessarily yung national government, kundi subnational, mga local. Kasi nga, magpakita ka man sa sa screen o yan, shy ka rin parang Mayon. Anyway, binalikan namin. Si Mayor Crisel po ay kasama namin doon kasama ng kanyang Spaces team dito noong Disyembre sa Luxembourg na nagkaroon ng workshop. Pinaliwanag ang food security issues,
yung statistics sa malnutrition, saka ano ang kanilang panimulang naiisip na programang i-develop in partnership with mga CSOs. So, Puro kalami ba ang affected ng malnourishment sa tabako? Kasi well, pag interesting nga po, compared to Virac, ang Virac mas marami ang malnutrition at papaliwanag ko kung bakit. Ang tabako, hindi ho kasing rami proportionately. Pero dahil syudad, marami pa rin quantity in terms of numbers, no? And whether tabako or Virac, mukhang ang isang factor, ay malaki kasi ang papel ng ng abaka. yun ang kanilang primary commodity. Not really, but it's one of the main commodities Sabihin sa land area, pinanggagalingan ng hanap buhay. ng hanap buhay ng mga magsasaka. Alam naman natin dati, abaka, kilala naman talaga yan sa Bicol. Pero nitong mga nakaraang buwan, bagsak ho ang presyo ng abaka. Maraming dahilan, including sabi nga nila, alam mo nyo, baka hindi nyo alam, ang abaka pala ang isa sa pinaka magandang raw material para sa paggagawa ng paper money. Ang Pilipinas, sarili nating money, hindi na ngayon paper, kaya pinaplastic, nabawasan pa na. Pero maliban po doon, ang demand ngayon sa abaka internationally, gusto nilang mas pino. Yung mga materyales na nagagamit ng mga magsasaka sa Bicol ay medyo mas crude pa, kaya isa yun sa tatargetin. They're already in touch with ang tawag dyan PhilFIDA, merong Philippine Fiber Industry Development Association. Panalangin natin na sana naman ay mag-improve. Kasi definitely po, maraming dahilan, pero isang dahilan, yung mga pamilya na nakadepende sa abaka ay medyo bagsak ang kanilang income. Kaya may malnutrition. Kaya syempre hindi nabibigyan ng sapat at tamang pagkain ang kanilang mga anak. So pagkatapos po ng aming courtesy call, ay di syempre pumunta na kami sa workshop. Yan. Tawag Spaces Team. So led by the mayor, doon yung mga staff niya. Nung una, magkahiwalay yung lamesa. Nandito sa kabila ang mga LGU staff, nasa kanan naman ang mga NGO at POs. Kaya sabi niya, mamaya mag-usap-usap tayo. Nag-present muna ng mga programa nila, including yung isang 4-H club, itong nasa gitnang ito, na meron sila ginagawang mga community gardens, katabi rin niya yung mga mga practitioner yan ng organic agriculture. Ito namang staff ng tabako. Nakita ko sa kanya ng profile. Rapper? At saka sabi ko, magra-rap ka ba? Hindi ho sir, formal muna ang aking presentasyon. At pero pinaka-tampok siyempre yung presentasyon ni Mayor Crisel. Kasi nga, mas abante, mas well-developed yung programa ng tabako in terms of yung focus compared sa Virac na dinidevelop pa. Bakit? Matagal na pala, 3 years or 4 years na, ang tabako nakadiscover ng tawag nila complementary food. Which is? Ayun ba yung dala-dala mo? Rice and munggo. Teka, pakita natin. Oo. Pero hindi pa natin natikman. Oo, pero binibili nila yan sa isang manufacturer sa taga Pangasinan pa. Tapos nakakatawa, yung Pangasinan factory, kumukuha pa ng supplies nila hanggang Cagayan de Oro at iba pa. And for 3 years now, or is it 4 years, bumibili na sila ron. And they found it very useful. Ngayon, ang proyekto nila, sabi na, ba't hindi natin i-manufacture dito mismo sa tabako? Kasi nga, yung technology po ay public technology. Kasi di-develop ng Department of Science and Technology. So hindi
proprietary, hindi kailangan ng copyright o lisensya. Ang kailangan lang, magkakaroon ba ang LGU ng sapat na pondo, sapat na organisasyon, at higit sa lahat, sapat na supply galing mismo sa tabako ng munggo. Meron na silang palay at bigas, pero walang munggo. Kaya magtatanim rin sila ng munggo. Ay meron silang isang building doon na malapit sa pier na kaya lang i-convert into a livelihood center. Mamaya papakita natin. At nakakuha na rin ho sila ng ilang mga makina provided by DOST. Ngayon, nagtetrain sila ng mga tao. Yun ang pinag-usapan. So, compared po sa sa Birac, later didiscusin natin, malinaw na yung proyekto ng tabako. Ang challenge yung implementation at saka sabi na paano kaya ah, hindi naman pwedeng i-subsidize forever. Pwede kayang maging income generating for Kita the natin. LGU and later also sa mga suppliers, no? Hindi lamang ng kanin, ng bigas, kundi ng munggo. Mamaya papakita natin pag pinakita ko yung picture ng feeding kasi na-meet namin yung lugar na may feeding. So yun po ang yun ho ang proyekto so at one level, nutrition, ina-address yung malnutrition But, by complementary. May feeding talaga. May feeding. Tapos, at the same time, gusto nilang kung dito i-develop sa tabako, yung sources, ay kikita rin yung mga magsasaka. Kaya, tataas ang income nila. So, ideally, conceptually, ang ganda. Ang challenge ngayon, like anything, naku, paano ito gagawin? Ha? At more important, paano yung business plan niya na eventually, kikita yung LGU. Of course, may budget siya na mamili dati. So, sa halip na bibilhin sa Pangasinan, bibili na lang sila ng sarili nilang produkto. Pero, sabi nila, pag nag-develop na tayo, magbenta na tayo sa nearby towns. No? Yun ang plano. So, sa side ko po, ano ba naman magagawa bilang mentor? oo nga. Kundi, amen, amen, bless, bless na lang. At saka magtanong-tanong, paano yung supply chain? Yun ang isang problema. The technology is there, the process are there, committed ang LGU, pati ng pera niya, define naman nila kung sino ang mga malnourished, ganan, at sino yung interesadong magtanim ng munggo. So, ang susunod na kwento, ano ang status at development nitong proyektong ito? Pero, siyempre, posing muna. Para sa class photo. para class normally after buong umaga ho kaming may session, Baba mo. pagkatapos ay siyempre obligatory photo. Mabuti na lang nakakuha ko ng sarili kong kopya. Kaya na-post ko rito. Ang maganda rito, Maraming babae. at saka hindi mo na alam kung sino ang LGU At at sino sino ang CSO. Yes. Maganda yun, no? Sapagkat na yung level ng integration nila, malalim-lalim na. Pero ang focal person ni Mayor dito, nandito sa Si- tabi. Siya. Siya yung parang Kaya siya naka-t-shirt. agri-nutritionist. Healthy diet. Oo. Okay, hindi na kailangan ipaliwanag yung Oo. yung picture na yan. Yung photo. Lalo na't photo. wala si Gary, kaya maikli na laban pa. Wala kasi ako sa tabako. Okay. Okay lang. Itong interesting. Kasi may pangalan nga yung Center. produktong binibili nila. Binibili nila sa Pangasinan. Sabi, paano yung ating branding? At saka, anong tawag sa program? Mhm. Naku, ang tagal nilang pinag-usapan. Tama Eventually, they came up with a name and a FY. nickname. Kasi Nutri-Center, madali. At ang vision, sinabi nga, we envision tobacco, F1K++ Nutri-Center to be the leading producer of locally sourced, nutritious products in Region 5, hindi lamang sa Tabaco at Albay, kundi buong Region 5. Region. Operating under the principles of shared governance, so public-private sector, community participation, pero ang habol to promote health and wellness and eliminate
malnutrition by 2030. Ang Ganda, tagal. no? Ang tagal pa. Ay, 20. SDG. Kahit na. Ay, hindi mo basta ma-eliminate ang malnutrition kasi hindi mo ma-eliminate lahat ang poverty agad o Oo. related yon. Hmm? Ang interesting yung pangalan. Bakit ka ako? Bakit? F1K. Plus plus. Anyway, ang F yata ay pwedeng food, pwede. Yung 1K, alam mo niyo yun, yung Parang digital. the first 1,000 days, Ah, di ba? sa Mahalaga sa children, breastfeeding. nourishment Yes. from breastfeeding and the healthy Nutritious eating. food. First 1,000 days, pag hindi mo naayos, Mm. medyo may Totoo. damage, either ma-stunted or ma-wasted. Pero Pero even- dilagyan nila ng pero- plus. Even when nasa womb pa lang ng nanay, mahalaga na yung nanay ay pinapakain ng malulusog, lalo na ng malunggay. Mamaya, pag-usapan dyan. The first 3 months of one's pregnancy is very important. Yan ang Okay. natutuhan ko sa kababaihan. Okay. Yung plus, beyond 1,000 days, Mhm. papasok na yung ama. From the womb. To the And then, kahit beyond yung children na. Basta ang point is, hindi lang naman yung 1,000 days ang address. Kaya nilagay ang plus. Pero hanggang huli sabi nga na, walang makaka-memorize niyan. Ang Oo, Nutri-Center na lang tayo. Nutri-Center. Okay, etong nasa baba naman po, kumbaga yung upper picture ay yung wrapper. umaga na pinresent yan. Wrapper. Ito naman ay yung hapon nung kami exit meeting na pinapollow up na ni Mayor. O ano ngayon ang gagawin natin? What is to be done? Anong natutunan natin sa araw na ito? Hindi sa akin, kundi sa diskusyon nila. Guide, patanong-tanong lang ako. Ngayon, on that basis, ha? Yung boses mo. Ano? Go. Okay. Kasi malamig kaya medyo na mamauso ako ng konti. Sorry Okay, punta tayo ngayon sa eto. Kasi nga po, may konting nagtatanim ng munggo, pero konting-konti lang. Kaya talagang kailangan i-promote ng LGU ang pagtatanim ng munggo. Hindi lang dahil may market naman talaga ang munggo. Isang galing po winner nga na pinakita Black namin yung Gold. video, yung Black Gold ng San Mateo, Isabela. Pero mas mahalaga rito, kung ang project ng LGU ay mag-manufacture na ng sariling complementary feeding na rice and munggo ang main, ay pag walang panggagaling sa tabako mismo, ay di sa iba ka pabibili. So, hindi magiging income ng pag magsasaka sa tabako at gastos, lalabas ang pera. So, ang direksyon yon. Ngayon, to promote that, di siyempre, may nursery ang LGU para Gano'ng katagal ba bago mamunga ang munggo? Di ba ang munggo sa pagitan normally sa pagtatanim ng palay, in between magmumunggo kasi nakaka-restore ng nitrogen fixing bacteria. Hindi ko alam exactly, 3 buwan yata mga ganun. I-research natin. Re-research natin. So yung nursery po ng LGU, kasama sa research, at saka siyempre mula doon makaka-harvest sila ng mga seeds, planting materials, ipapamigay ng city agriculturists sa mga magsasakang willing sumali. Pero ang interesting insight na totoo po sa tabako at totoo rin sa sa birak, tubig. Ayun. Sa tabako, ang unang problema ay pag sobra palang lakas ng ulan, yung mga seedlings na maliit pa lang, halos natutunaw. Kaya naghihintay sila. Ito, tinehon yung ibang plot sa baba. 100 days pala. So kaya, 3 months. 3 months bago mo ma-harvest. Kaya may problema talaga yung water supply. And you kung need sobra. a lot of water. Tapos, yung soil na appropriate ay tamang-tama. Ang tabako po, maliban sa mainland, ay merong isla, ang tawag ay San Miguel, na lumalabas doon, ang soil ay very suited
sa munggo production. Ang soil dapat ay well-drained. Kaya well drained kasi nga baka Ilog. kasi isla so medyo ano. So mukhang in terms of data malaki tama yung pinili nila. May sufficient supply lamang. Ang question is paano magsisimula para magkaroon na talaga. Na we always import munggo. Ayo nga, alam mo niyo kami nasa Secretary's Technical Advisory Group ng Department of Agriculture panahon ni Secretary Alcala. Yung mga kasamahan ko, believe ako nagpupuyat sa gabi napunta sa Divisoria para malaman nila yung marketing. Tapos nakaibigan nila ang mga vendors association. Pag nakaibigan na nila, pwede silang magtanong na naman, hindi, out of the record, usapan lang, ano ba ang isang produktong ang laki ng ini-import nyo taon-taon para, kasi pag ini-import, may market sa Pilipinas, may demand. Pero ini-import, that means walang local supply. Para sa ganun, sabi, yung DA, ipopromote yan para later import substitution So na. how much do we import? Isang grupo lang yan, hindi lang sila. Munggo, annually noon, 300,000 metric tons. Tons. Tonelada, isang tonelada, 1,000 kilo. 300,000 metric tons. So, 300 million kilos. Grabe. Sabi namin, ganon? munggo lang, ini-import pa nyo? Ay sila nagsabi, saan kami bibili ng ganyang karami? Saan nila kinukuha? May Vietnam, may ibang lugar. Kaya nga, yung mayor ng San Mateo Isabela, naging galing po winner, pinik up, pinromote ng LGU, naging Black Mongo Center, Black Gold nga nila. Pero dun lang, naraman dito ni na Mayor Crisel at iba kaya. Sa susunod, gagawin rin namin yan. Kaya pinag-aaralan nila yung sistema ng mayor ng San Mateo, paano promote, anong suporta, kaya. So yan ang gusto natin sa Galing Poco, nag-learning from each other, no? At syempre, pinakamagandang learning based on practice. Sa filosofiya natin, hango sa buhay, tungo sa buhay. In this case, hango sa kabuhayan, tungo sa kabuhayan. Si Garly naman patungo sa sigmura. Anyway, so yan po. Masaya tayo. Pagkatapos, ako muna ho ngayon ang ponente, sabi na kung Supreme Court. Mamaya si Garly na kasi nandun na sa Birac. Ako naman na magiging miron, ginagawang miron. Ang susunod, pupunta na kami naman. Eto, yung production facility, may building na. Okay. Medyo niritoke, kasi dapat food yan Dapat clean, mag-meet ng tawag ay good Standards. manufacturing practices. Yun, yung isa doon ay yun, parang isang galing sa DOST po. At yung maliban sa yung team, nandyan yung ibang staff na nandyan. Siyempre, picture kami lahat. Si Mayor pa ang taga-selfie naming lahat. Ang galing. Asan yung machines? Isa yan. Panay tao lang. Ayun, nasa likod. Maliliit na machines lang pero hindi naman ito report tungkol sa manufacture, tungkol sa partnership. Saka na lang yun, no? Okay. Yan po ang Asa yung feeding program? Ayan, si Girlie naman nagmamadali po, sinabi ko na. Ayan. Ayan. Pupunta kami sa isang barangay na sa araw na yon ang feeding. Dalawa pag batang-bata pa, alaserelak po. Yung parang lugaw type. Pero rice and munggo na rin yan. Pag palaki-laki na. Pag lumalaki na, yun ang problema rin sa Birac Ayaw na ng bata yung ganyang feeding. Kaya kailangan nilang gawing medyo attractive. Gagawa pa sila ng mga games, toys. Pero ang magandang na-discover nitong kumpanyang ito, pangalan nila yung Rimo Rice Munggo. Rice Munggo. Ginawa nilang parang snacks. Pearls. Mamaya, tikman natin. Hindi, sa totoo lang, nakaubos ako ng isa Masarap ho. Bakit dalawa lang ang dinala mo?
Naman, aagawan po mga malnourished children para lang papasalubong kay girlie. Hindi, pero ang punto, sabi ko nga, wala namang kumakain on the basis ng nutrition. Yes. Kumakain dahil masarap, Masarap. malasa, gano'n. Correct. Kaya inadapt nila sa eating habits. So, ang ganda, parang cheese curls. No? Okay. Masarap talaga po, masarap talaga. Walang, Kaya walang betsin? parang wala ako nakita. Hindi ko alam. Anyway, ang maganda riyan, kumbaga, the product is already there eh. Question na lang ng ima-manufacture mo. Tapos, syempre, lalagyan nila ng, syempre, sariling brand. Hindi na Rimo. Hindi ko palang alam. Meron silang ano eh. Parang K-mo. K-mo kasi. Ah, ah, wala nang iba mga picture. Gusto ko lang ipakita talagang ang galing ng feeding, nandun ang mga nanay, dala-dala ang mga anak nila. Tapos, yun na nga, yung iba, Cerelac style, parang lugaw. Yung iba, yun, may mga kanyang curls. At kaming mga matatanda na nag-sample, nagustuhan rin namin. Bagamat siguro naman hindi na kami complementary feeding. At yung kantyaw ni Girlie, ba't hindi pa ako nagdala ng marami? Girlie naman. Okay. Unawaan mo para sa children niya. Karing. Pag massive na ang production ng tabako, pwede na tayo magbenta rin dito siguro. Okay. Ito ang last slide mula sa bisita sa tabako. Kitang-kita naman ho nyo, napaka-intent ang usapan. Ah, gusto ko lang ikwento yung dalawa rito na itong nasa malapit kay Mayor pong naka-purple, galing po. Ano ho siya? What shall we... ano yan Civil society, NGO. Pero tipo mo siyang either individually or hindi ko alam eh. Parang ano siya, parang may makatao na upang may pera naman siya, nagpapautang siya. No? Hindi Tapos 5-6 hindi naman. Ang problema nga sabi niya, dahil bumagsak ang income, nagre-recover pa lang siya ngayon. Hindi pa nakabayad sa pautang niya. Walang ROI pa. Pero isa siya sa magiging channel ho sa financing ng Munggo Production. Ito namang nasa baba, dati hindi siya, substitute lang siya ng civil society org. Pero pinuno pala siya ng isang organic association ng mga organic farmers sa tabako. So, medyo abante naman doon. May mga iba't ibang practices na nagtagpo ang concern for food security, healthy food, dapat organic, tapos livelihood na mag-generate para yung pera ay iikot sa loob ng tabako at hindi lalabas. Biro mo, binibili pa nila sa Pangasinan. No? Correct. I hope wag umangal naman yung kumpanya sa Pangasinan. Ay, mawawalan kami ng market. Marami pa naman silang ibang market. It's all over the Philippines na kailangan ng feeding. So, overall po, yung original na flagship project, focus ng food security and nutrition ng Tabaco Albay, na desidido sila nung pumunta rito sa Luxem noong Disyembre, nirefine na lang nila. At more important, isinama na nila from the big. Kasi nung una parang LGU, manufacture, feeding program, sinigurado na yung suppliers ay yung mga magsasaka ng tabako. Tapos na-focus pa nila doon sa isla ng San Miguel. The willing naman ho ang mga magsasaka ron. Pero hirap rin ang buhay na tinamaan ho kasi yan nung nakaraang bagyo. Kaya may PRRM program. Yung Rolly? Yung Rolly? Nakalimutan ko na basta tinamaan sila. Hindi, pati yung Ulysses yata or what? Nakalimutan ko na. So overall po, ako'y natutuwa ngayon. Bibigyan mo sila ng 1 to 10 scorecard. I would say nasa 8.5 na kasi question na lang testing the actual process, including the financing part. But I think even the marketing and all that, okay. Do they have an estimate how much the program will cost annually? Hindi pa nila kasi but they know how much they already buy now
doon Okay. sa Pangasinan. So, isa yon yung starting point. How much? Ang challenge pati dyan, last term na po ni Crisel. Oh. No? So sabi ko, paano susunod? Yung vice mayor naman niya, ano pa, second term pa lang. So may continuity at nagpapasa na nga ng resolutions para ma-institutionalize yung program. Sino ang lalaban sa kanya next year? Ay, hindi natin alam. Yan ang mga katanungan. Sabi nga sa Pilipinas, ang Yes. gagandang programa, ang one of the risks always is the politics, not just Okay. nationally but even locally. So, So good luck po and hopefully si Mayor Crisel after her term ay mag-succeed sa next goal niya na siya naman ang papalit sa kanyang tatay na congresswoman ng district doon na sakop ang Tabaco Albay. Maraming salamat po sa pag-host sa akin. Pwede rin natin siyang i-host for coffee. Okay, sige. O ngayon, ako, kalampas na tayo ng kalahati. Lipat naman tayo sa susunod na lugar. And Pakita that mo is, yung ferry. It takes 3 to 4 hours. ayan, tinan mo naman. Yan. Yan, Living Tabaco City. Ha, 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 ha. Silent Okay. lang yan. Ang ganda naman. Ayan, Sabi No. nila malakas ang alon. malakas talaga. Yun, sabi. Sa lahat po ng mga pasahero, pakilabas na lamang po ng inyong mga ticket para sa aming inspeksyon. Inuulit ko po, pakilabas na lamang po ng inyong mga ticket para sa aming Ang inspeksyon. ganda. At sa mga pasahero, Yan na. Yan na, 3 hours. Normally, pag mas grabe pa ang alon, 5 hours. Ang port, mayroong port ang Birac, pero Pero- mas malayo yon. Kaya dumiretso kami sa San Andres Port. Na nalaman ko hindi, pero hindi na-meet. Yung palang mayor dyan, ex-seminarian. SBD? Hindi, ex-seminarian lang. Pagkatapos sinundo po Ikaw. ako ng si Rene Sarmiento. Non Sarmiento. Mukhang remote relative ni Rene Sarmiento na ninong namin ni Gayon sa kasal. Yung dating COMELEC commissioner po na asawa nila Rene Sarmiento Na mayor ng San na mayor ng San Narciso Zambales. Yan ang mga connection. Connect. So pumunta po kami ron at syempre ang una Malamig siya. ay meeting. Ay, Bakit leaving ka na naman? Balik. yan. Ito naman, meeting sa mayor at vice mayor and eventually the whole team. Ang interesting po rito, kasi nga nung Disyembre, ang nag-lead ng spaces team ay si Mayor Lynn Arcilla. Sabi namin, paano si Mayor? Mukhang sa division of work nila, sabi ni Mayor, anyway, kasi doktora po si Vice Mayor Lynn. Si Arlene. At saka talagang siya, pumupunta sa tinatawag ng GIDA area, geographically isolated and disadvantaged area. Gita. Talagang grabe, hindi matatawaran po ang sipag niya. Napakasipag. Pero po. yung mayor naman, sabi niya, ibang asikaso. Mm. So hindi, sabi niya, hindi na simpleng ako ay executive, ikaw ay legislative. Hindi. Minsan nga nag-joke ako, ay wala na si Mayor. Sabi ni Vice Mayor Arlene, pagbalik ni Mayor, ulitin mo ang joke mo. Kasi nga si Mayor, nung nanalo siya, PDP laban eh. Si Vice Mayor naman, NPC. So, ibang NPC. partido. Sabi ko, Mayor, gusto mo yatang gawin ala Sara Duterte si Vice Arlene, Mayor. Vice. Kasi sabi niya, interesado ka naman at ikaw nakatutok dyan. I-assign na nga kitang focal person, hindi lamang sa project na yan, kundi in charge of agriculture and nutrition and all that. Sabi ni Vice Mayor, okay din. Although third term na ni Vice Mayor. Si Mayor naman po ay first term. First term. Kasi nanalo na natalo. Tapos, Pagkatas ngayon bumalik at so may 2 terms pa. Hopefully, tuloy-tuloy siyang manalo. Tapos nalaman ko po, ang pangalan po ni Mayor ay si Mayor Samuel Laines. Ano siya? Dati palang general manager ng electric co-op sa Catanduanes. Engineer siya. Kaya nag-usap kami kasi for a while po, ako yung naging consultant ng National Electrification Administration, panahon ni Father Silva at ni Edith Bueno. No? Kaya mahabang diskusyon namin. At saka
ganun rin. Marami siyang alam. Maraming alam at saka yun rin yung concern Simple niya. lang. Simple. Concern niya sa agriculture. Sabi niya, alam mo, Mm. dapat na po project natin kung ano ang produksyon para hindi bagsak presyo pag nagsabay-sabay. Mhm. Sabi ko, ganyan rin raw ang balita lang namin ang interest nitong si Secretary Kiko Laurel na kailangan ng datos ng Francisco DA Laurel. para ma-project ang harvest para sa ganon makakalibrate mo. Otherwise, pag maganda, gaya-gaya, di babagsak. So mahalaga yung datos. Problema po yung Bureau of Agricultural Statistics na dati hiwalay Wala ay na. minerge ngayon sa Philippine Statistical Authority na PSA. ang gathering at reporting ay quarterly, parang kalendar. Hindi naman Kaso, pwedeng ganun. ang Ang agriculture agriculture, seasonal. may iba ang seasons niyan eh. Hopefully, sabi sa atin mong isang incoming Yeah, USEC they ay will gagawa raw have sila ng sarili nilang statistics. data system para System. to guide their planning. Sana, Sana. mangyari yan. Kasama ko po diyan si Vice Mayor ay si dito si Girlie siyempre at saka si Monet Montemayor po ng Galing Pook. Hmm. Pagkatapos sa baba po ay nandiyan na yung team ng Birac. spaces rin ng Birac. Again, hindi mo Saka may makikita mga kung si magsasaka dyan din. hindi ang Saka Rural Improvement yun ang Plan, insight natin. RIC. Ang na-discover namin sa Birac, ang laki pala ng papel ng Rural Improvement Plan ng kababaihan Yes. sa Kadayunan. Malulusog pati sila. Napansin ko. Okay, so punta Okay. tayo ngayon sa next slide. Ito. Yan. Pagkatapos natin pag-usapan yung proyekto naman nila, kasi nga, sabi nila, bago natin pag-usapan ng mas malalim, bumisita muna tayo sa ilang mga barangay para makita nyo ang sitwasyon. Mga barangay. So, ang una namin binisita, isang barangay na, Ang pangalan ay ano yun? Ilog something, nakalimutan ko ng pangalan eh. ko naman. Anyway, Basta na, ata sa katabi nito eh. irrigation naglakad. system niya. Ngayon, bakit may maliit na garden yan? Kasi nga yung isang kapartner, kasi ang Spaces program po, Galing po para sa LGU, Oxfam in general, at yung Agrea, isang NGO who works with People's Org. Ay kanilang style para magkaroon ng konting parang incentive. Sabi nila, sige, 10 barangay magko-contest pagandahan ng community garden at magbibigay ng premyo. Kaya ngayon, gawaan sila ng community garden. Hindi ko naman as of now sustainable yan. It's more like just to encourage people to do more planting in land na either inaalaw ng isang private owner or baka hawak ng barangay. So ito ang isa na katabi ng ilog. Urban barangay po ito na lamang naglakad lang kami ron pagkatapos nagpakita ng kanilang garden yung nakita natin hindi pa talaga fully developed kasi nga yung Spaces program po nagsimula lang naman ng Disyembre Pagkatapos po nun, bumalik kami, ayan, iba namang barangay, Barangay Santo Niño. Ito ang maganda kwento. Tingnan ninyo, ang galing naman ng barangay captain dito. Isinulat po niya sa harap ng kanyang lahat na naging pinuno. Mula pa ang panahon ng 1902, ang pangalan ay Cabeza de Barangay. Pagkatapos naging ang sipag isipin mo. 18 Barrio Lieutenant. Pagkatapos ng Barrio Lieutenant ng 1950 naging Teniente de Barangay. Pagkatapos naging Barangay Captain. Pagkatapos naging Punong Barangay. Ang PRRM po na nagsimula ng 1952, ang isang claim to fame namin. Dati kasi ang mga barangay heads appointed. Yes. Pero dahil kasama ng PRRM leadership po sina Senator Manuel Malahan and all that later, so, anong they pushed contribution? a law, the so-called Barrio Charter Act, which made barangay leadership elective, hindi lang appointive.
Ang challenge, sabi nga namin, Ay maging ngayong elective, how it will maging be effective. Yan ang ginagawa ng galing buhok. Kaya nga ang idea, to be effective, hindi lang magaling yung mailuluklok Oo. mo, kundi Yeah. participatory. Kaya Kasali ang mga elective tao. to be effective. Effective. O yan. Hindi nga- Tama-tama yung pangalan ng galing buhok. Oo. Di Ngayon, ba? ang interesting, ang Barangay Santo Niño po, Oh. ang Ayan. isang Isang barangay sa buong Birak na ang Hindi lang patrons, Catanduanes din, Catanduanes sigurado din. ka? Yes, sabi ni Kapitan, kaisa-isang dinadayo sila. Santo Niño. Kaya meron na silang Oo. January, parang style Sinulog. sinulog. Sa Maliit Cebu. lang. Pero ang related sa program nito, sabi niya, oh, naku, kailangan mag-develop din ng mga Yes. kakanin, saka mga souvenir. produkto, souvenirs. Very visionary rin yung yung barangay captain dito, ano. Well, So, a picture lang kami riyan. Ayan, si Vice Mayor kasama namin. Ito si ano yan, Sarmiento. Sarmiento. Barangay Santo Niño. Alalahanin ho nyo, baka in the future, Oo. pwedeng dalawin yun sa panahon. Kasi by that time, Pinakain agad kami na nilagang saba. na-develop na agad ang kanilang mga food products Marunong na at sila saka tumanggap livelihood products. ng mga bisita. Yan. Isa pa namang garden, iba namang lugar. Eto di, tamo na, balik muna tayo. Yung Ano? Barangay Santo Niño, Oh. ang galing ng kapitan. Pero, Bakit? ang galing din ng asawa niya Yes. na Nandyan din. na Bakit? Rural Improvement Club. Ano yung kanyang Isa talaga ang galing. Oh, Naulit nga namin ang usual joke Oh. naka-apply rin sa aking Which is? personal. which is Na siyempre, ang lalaki ang head of the family. Mhm. Head. Pero yung babae ang neck. Kaya kung saan pipihit ang leeg, susunod ang head. Anyway. Di ba siya yung may dala-dala nung Yata poster? siya. Oo. Ito naman ang kanila ay Pips. Tips na. Iba pang barangay yan. Ibang barangay po ito. May i- garden din sila. Kasi Hindi nga dapat sabihin natin na successful yung kanilang malunggay trip. hindi, dapat- yun ang pag-uusapan natin mamaya. Ikaw naman, ang malunggay. bilis-bilis mo naman. Kasi baka mawalan tayo ng panahon. Oo nga, 7:47 Malimutan na na natin. Ano yung kanilang Ayun, marketing? kita naman yung ito. Yun, itong isa pa rin yung lugar, tapos ito sa barangay. Kita niyo ang style talaga ni Vice Mayor. Talaga very impressive na pasensya magpaliwanag, hands-on, no? At talagang nakikinig sa mga tao sa barangay. Kasi nga ang whole point is yung participatory. Yeah. Dapat kasali ang mga tao at pinapakinggan ko lang idea, hindi lamang inuutos. Dito, nagsisimula pa lang sila magplano, nanggagaling mismo sa mga tao na nasa mga bukid at kung ano yung gusto nila. Mahaba nga rin yung pag-uusap Parang hindi nila basta tatanggapin yung hamon, kundi meron na silang nagawa. Kaya sabi nga natin, appreciative inquiry. What's on the ground already and what they can build on, which they can claim are theirs. Okay. Hindi lang inimpose from the outside. Yeah. Ngayon, eto yung pictures from the process, maliban sa field visits Yeah. at saka yung meeting sa munisipyo. Office of the Mayor mismo ang aming meeting. Ngayon, kung ang tabako ay may malinaw ng proyekto, yung ima-manufacture, yung complementary Rimo At na may may sariling Rimo na pangalan. Paano Ito. ngayon Birak. ang Birak, alam nilang malaki rin ang kanilang malnutrition, malaki rin ang problema ng abaka. Balloon stunting. So that time sabi nila, siguro naman dalawang inisip nila noon malunggay sa bawat bahay. So ang Yun. idea nila, madali naman magtanim ng malunggay. Yes. Pangalawa, more important dahil laging paboritong daanan ng bagyo, madaling makarecover. What's interesting then din yung masustansya. natutuhan namin dyan. Ano? Yung kanilang storm guard. Sige. Mamaya pag-usapan natin yun. Ito munang project, no? Sige. Malunggay sa bawat barangay, isa yon. Pero, Tapos, susunod, nakakatawa itlog. Sugok
kontra Pongo. Isang, Oh, sabi ko, ano ba yan? Maganda slogan. Si, oh, si Vice Mayor ay doktor, nag-research ng pinakita ang oh. nutritional value ng marugay at pati ng egg. So, believe na lahat. Pero, itong Pero- interesting, sa proseso ng diskusyon, Oh, pumasok yung health department head, saka yung agriculture. yung doctor. Ano na tayo? May existing program tayong Oo. 3 gulay sa Oo. bawat barangay. Sabi, discuss. Ngayon, Oh. interesting case of nag-develop. Di sige, Hmm. 3 gulay at malunggay sa bawat barangay. So yun na ngayon ang proyekto nila. Iba pa yung itlog, iba pa yon. Pero yon. Kasi nga nakita nila, mas madaling mag-build on something na nandyan na simulan At na, kaya may mga seedling na idadagdag mo na lang yung malunggay kasi tulad sa tabako, kailangan turuan pa rin what's the best practices tungkol sa Meron munggong. na silang mga turmeric di ba? Ayun nga, may turmeric rin. Papakita ko pa rin din produkto nila. Okay. Kasi ang isang, bagamat tinatamaan rin ang maraming lugar, pero ang Catanduanes mo may particular challenge ng bagyo. Talagang one of the most frequently visited, paborito ng mga bagyo. Kaya nga, yung kaibigan naming sa NGO, Yun, ano nga pangalan niya? Yung ating naging nakalimutan ko tuloy. Ano? Ang alin? Yung taga-ELP. Si Pax. Si Pax, Si Pacifico. Ay sinong tinanong namin, Pax, nagtatrabaho sa ibang NGO po. Sa disaster risk reduction, anong komunidad na natulungan mo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa tingin mo ang na-develop ng tao yung kanilang resilience, preparedness, o what they call now in current buzzword, anticipatory action? Yes. Sabi niya, Catanduanes. Bakit? Ang Kasi nga galing. siguro dahil paulit-ulit silang tinatamaan. Sa kanila Alam po, nila. hindi na kailangang mag-utos ang local government. Hindi na, mag-uutos pa rin. Pero ang mga tao, Alam handa nila. na. Pag masyado raw mainit, Oo. alam na natin, may Hindi lang malakas na yun. bagyo. Nung mga bata pa, sina Vice Mayor, ang tatay niya ay mayroong Oo, meron sketch na, tracking. tracking ng wind. May plastic sa kanilang bahay, tinatrack ang At alam na nila kung how powerful the wind will be, kung 150 miles per or kilometers per hour. So sila mismo, handa na sila. Tapos bawat bahay ay may storm guard. Akala ba yung storm guard? Akala namin, Guardian ng storm. Yung very sophisticated. Ano lang, mga tabla. Mga tabla Ang sa Windows. Nilagay nila. Merong mga bahay, hindi na nila tinanggal yung mga storm guard nila. Pero iba, tinatanggal nila para makita nila naman yung kapaligiran. Saka, Ito, bihira ang casualty nila Oo. sa pinakamalakas na bagyo. At ang kwento pa nga nila, the most recent, pati yung kanilang mga pandinig, grabe daw. raw. Talagang halos nabibingi sila sa bagsik ng hangin at ng bagyo. Na hindi natin na-experience yun, di ba? Pero sila, dahil alam na nila na gano'n na nga ang uri ng bagyong dumadalaw sa kanila lagi, bihira ang namamatay sa bagyo. At hindi sila nagtatagal sa mga evacuation centers kasi binild nila, mga bahay nila, na doon merong safety. Isang safe na mas safe. Siguro Para bandang sa- toilet or kitchen na medyo concrete. Structure na sila. Paano sila talaga? May culture na sila. Yun nga. Nag-adapt na talaga. Yun na nga sinabi nila, because it's ingrained now in their consciousness, the government does not have to remind everybody to take shelter. And everybody knows how to help each other. At naisip ko, kung may ganyan silang kultura, kaya rin nilang lutasin ang malnutrition. Kaya nga yung 3 gulay plus malunggay, doon sila nagkaisa within the day na nag-discuss sila. Tingnan natin how it will happen. Pero it's a case. Actual, nakita natin na nag-improve yung idea ng LGU sa loob ng LGU kasi whole of government. Mayroon na idea rin ng LGU yun, practice ng mamaya.
Pero like tobacco, nabanggit ko, dilemma nila, too big. Yeah. Kaya pinresent rin natin po sa kanila Mhm. yung video naman rin, ang galing po, hindi lang Doon. tungkol sa munggo, kundi tungkol sa yung water harvesting, water catchment sa sa Ilocos Norte na Mayor Valdez. Na i-ano agad niya Ang na ito ganda. po yung mga paraan para magkaroon kayo ng sufficient na tubig. Natuwa na din naman sila kasi syempre effective pag pinapakita mo real yan. Galing yan mula sa mga LGU na yun din ang problema nila. Wala silang tubig dahil mga isla sila. Challenge lang nga dyan, sabi nga namin, siguro we can say, we cannot promise naman for sure, maliban sa observing, affirming ang tama, giving some suggestions, sana maipaabot sa national agency. Tapos tinanong natin, bakit po ang tawag sa Catanduanes Oo nga, o sa Birac ay Happy Island? Oo nga. Samantala, ang dami na nga po Bagyo. nilang problema. Ano ang sagot nila? Kasi sabi na siguro, pagkalipas ng bagyo, happy pa rin kami. Walang makapagsabi ng kung ano, pero akala namin, pakwela, talagang ginagamit ang salitang Catanduanes is a happy island. Happy! Parang nawiwirdan kami, So naman, lagi nga sila nakangiti habang nagtatalakay sila ng mga problema sa lupa, problema sa tubig, problema sa pati problema sa mga ahensya ng gobyerno. Kasi nga yung mga magsasaka sabi nila, isang katutak ng mga requirements. Wala naman kaming opisina. Hindi naman kami nag-hire ng ng mga personnel. Wala kaming silang papeles, walang staff. Paano naman kami avail ng mga resources, ng mga makina. Isang katutak po yung mga papeles na hinihingi sa amin. So sabi namin, kailangan nating i-feedback yan sa mga national agencies, lalo na sa Department of Agriculture. Yun na, that must naman may promise, kaya sila. Kasama na rin itong ating... Pati sa NEA, yung electricity nila, pati sa TESDA, yung mga scholarship. Training, kasi interesado rin sila. Yung dati nilang COVID facility, baka i-convert na into technical training. Tapos nung pauwi na kami, may minention din si Vice Mayor na not a single student passed the UPCAT exams. Oo. Wala daw na nakapasok sa sa UP. Buong Catanduanes. Ni-research ko yan. Sabi nung aking source, ng resource person ko, hindi po per province ang aming pagtanggap ng mga estudyante. In fact, hindi ho lahat talaga ng mga probinsya ay makakapagpadala ng scholar ng bayan. Bakit? Ang sinasabi po namin, kailangan po nilang i-review yung kanilang level of education, lalo na po sa reading comprehension. At napansin ho namin, pag re-review na po ng mga results ng exams from different provinces, ang hina po ng kanilang reading comprehension. May mga essay po sa UPCAT. So, ang maitutulong lang po namin kung nais po nilang maintindihan bakit hindi nakapasa ang mga kanilang mga estudyante, i-review po nila sa high school mismo yung kanilang reading comprehension. May test naman po dyan. Thank you very much for special. Hindi ko pa yan napaabot kay Vice Mayor. Okay. Kasi wala po siya, nasa po siya, Kenya, attending a conference of women. So, sa susunod po, kung nais pong malaman ng mga taga-Catanduanes, paano sila papasa sa UPCAT, yun po, kailangan po nilang paghusayin ang pag-aaral at pagbabasa at pagsusulat. At may test naman po dyan sa reading comprehension. Diba? Thank you, girlie. So, lumampas na ho kami sa partnership for food security and nutrition. Pero mahalaga naman talaga edukasyon. Pero lumalabas talaga, no matter ang galing ng LGU, People's Participation, may mga bagay talaga na national government mahalaga, including allocation, timely and appropriate ng resources, for example, for water systems, water impounding, irrigation. Ganun rin sa
electrification. Oh. Nag-respond na yung mga taga Ibong Sapa, si Matienzo at saka yung sa Santo Niño. Anong sabi? Sabi good evening po Sir Ed and Ma'am Girlie. Thank you po sa pagbisita sa Santo Niño. It's our honor po na kayo ay nakilala namin at marami po kaming naintindihan at natutuhan sa inyo. Kaya ginawa namin itong sequel na ito tungkol sa tabako at sa bira. Kasi naisip po namin, para saan nga ba ang ating doon, pagbisita? Tayo ang nakikinabang. Sila kaya? Meron kaya silang Kaya naisip din po namin, yung mentoring po is not really teaching them anything new. Ang naisip po namin, yung connecting the dots. Kasi marami pong mga connections tayong pwedeng ayusin. At tinatanong nga nila, paano ba yung problema sa ganito? Tinanong naman namin, kilala po ba ninyo yung provincial director ng TESDA? Kilala po ba ninyo yung NEA? So may mga ganun pong pagtulong kami at pinangako ni Director General Edicio de la Torre na seryoso naman po yun. i-place niya sa TESDA yung mga suggestions na nakuha namin dito sa CSO at saka sa mga LGU officials. Naunawaan naman natin po kasi kay national agency, 82 provinces to halos 4,000 ilang taon. Tapos ang last na is yung 45,000 barangays. 42,000 barangays. Ito, mga binisita natin, kaya, pa lang out of 63. Ang mahalaga is paano mapaabot sa kinauukulan. Pero ang susi po dyan, mas hindi automatic, pero mas makakakumbinsi ka ng national agencies na tumulong mag-allocate kung ang local mismo ay nakadevelop na ng plano, nag-collaborative, at saka na-define nila anong gusto nila at nagtaya na sila ng kaya nila. Pero dahil kulang, punuan ninyo. At kung hindi nila kaya, responsibilidad niyo. Yun ho ang lesson dito sa relasyon ng lokal at national. Katapusan na hong slide dito kasi talagang ang bilis ng isang oras. Eto kinopya ho namin. Galing po ko ay gumawa ng isang quote bago kami bumisita ron. Galing kay Vice Mayor Arlene Arcilla. Sabi niya, public accountability is at its best when people are encouraged to participate. Correct. Pero more important, and where needs from the grassroots are responded, ultimately making them empowered. Ang pinili ho naming picture ay dalawa. Kita ho ninyo, doon sa isang barangay, nag-note si Vice na galing dito sa mga community leaders. Sa itaas naman, with her staff, tinitingnan yung nasa kanyang computer. Ganun talaga ang governance. Pero kami talaga hong whether si Mayor Crisel at Spaces team sa Tabaco Albay at si Mayor at Vice Mayor sa Biraca. Saludo po kami sa kanila. Yes. Pero higit sa lahat napadagdag sa amin, magagaling po yung community leaders. Madali kasing sabihin, sabi naman nila, wala nang maasahan sa gobyerno or disappointed. Pero hindi lang sila nagtitiwala pat umaasa, handa silang magtaya ng kanilang kakayahan. Pero at the same time, kaya nilang manawagan at sabihin naman sa gobyerno, gawin naman ninyo ang inyong tungkulin sapagkat naihalal kayo ang may hawak ng kaban ng bayan. At siyempre, kahit hindi mo matugunan bawat isa, pero yung mga mamamayang ang tinig ay malinaw at malakas at sama-sama, mas malaki ang chance na sila'y matugunan. Yun ho ang bentahe ng na nakilala namin si Vice Mayor Arlene. Kasi kinikwento nga namin sa kanya, Vice Mayor, paano mo naalagaan yung 63 barangays? Ang lalayo. Buti nga tayo, nakasasakyan tayo, pero nakita namin nga yung isang barangay captain, nagmumotor siya. Sabi niya, ganun din daw siya, si Vice Mayor. Nagmumotor siya para makarating sa iba't ibang barangay. Pero hindi
madali na sabihin na ano no, maging local leader ka kasi sa dami ng pupuntahan mo, iba-iba rin ang kanilang mga suliranin. Pero iba yung ano iba yung aura ni Vice Mayor Meron siyang taginting. Yung gano'n 'no, it speaks for itself na 'pag nakilala mo siya tapos nakita mo yung kanyang ano, pakikipag-ugnayan sa mga tao, napaka-ano 'no, napakayaman nung kanilang ano, relasyon. At natuwa nga kami kahit napakaikli lang nung panahon na ano namin. Tapos pinakain pa niya kami nung ang sarap yung pinais 'no. Iba Tama na. Iba yung tawag namin dun sa Quezon pero nung binuksan namin yung binigay niya, "Ay ito yung paborito ko, ang sarap." Tsaka yung kanilang suman. On that note, Kami ni Monet tuwang-tuwa looking back lang po, at least what we can say is Yes. yung mayor at vice mayor ng Mhm. Tabaco, Albay at ng Virac, Virac. pareho talaga maayos ang Oo. tulungan sa Yeah. isa't isa. Iba-ibang Tandem style. sila, talagang partnership. Tapos yung mga department heads na kasama dito sa spaces, dahan-dahan rin kasi kung minsan kanya-kanya rin pero pero ang pangatlong nagpo-put together sa kanila ay yung mga community leaders Yeah. na enthusiastic, may ideas at handa para tumaya. Hindi yan, we're not saying it's perfect, ayos na yun, pero yun sana ang spirit po nitong Spaces Project na partnership within government muna ng legislative, executive, ng department heads, pagkatapos partnership sa komunidad at ng PO-NGO sa LGU. At depende sa tututukan nilang issue, mas maraming magyayari na angkop. But again, kulang yan lagi. Kailangan rin ng tulong mula sa labas at mula sa itaas. Correct. Pero mahalagang nagsisimula dito sa loob at sa ibaba. Para tayong mga nasa labas, pero pagpasok sa loob, makikita mo, napakayaman ng kanilang mga ugnayan. So, ang isang pwede nating itulong talaga sa kanila, yung switchboard, no? Yung papakita natin sa kanila, paano mako-contact mo ang provincial, Regional, national. Hindi kailangan pumanhik ka agad sa national. On that note po, otherwise hindi kami matatapos ni Girlie. Salamat po sa pagpapakain sa amin at pag-aalaga. Sana ay masuklian po namin yan kahit papano. So dito na po nagtatapos. Ito po si Ed at si Girlie. Naku, maraming salamat kasama na si Chris at si Monet at galing po sa LGU ng Tabaco Albay, kay Mayor Crisel at kay Vice, kay Mayor at Vice Arlene sa Virac, at higit sa lahat sa mga Spaces team at mga community leaders. Ay, one last point. Nung kami po ay nakasakay na sa eroplano, ay bigla po kami sinabihan sino po magbo-volunteer na wag na muna akong sumakay kasi hindi raw makaka-take off ang eroplano. Alam po niyo kung sino nag-volunteer? Si Mayor ng Virac. Yun talagang Lainez. leadership by example. Sabi nung asawa, ay, hindi na naman kami makakaalis. Ay, na-delay na sila ng isang araw. One day before, hindi na nga po sila nakasakay. At finally, na makasakay sila, nag-volunteer naman po si Mayor Samuel Lainez na siya ang lalabas para makapag-lift off. Kaya saludo kami ron. Malinaw. Yes. Okay po. Ang daming Thank you. anecdotes, Sana po ay nasiyahan kayo sa kwentuhan. Malaking Yes. bagay sa amin na may kwento ang maliliit pero talagang tunay, meaningful na kwento ng pag-asa, mabuting kilos at gawin ng ating kababayan. Sa panahon kung minsan sa national parang naguguluhan tayo. May pag-asa pa po. Kailangan lang nating magtulungan at balansehin natin ang pagtingin sa problema at also sa mga solusyong nagdi-develop. May galing ang mga puok natin. Yan, di Oh. ba? Okay. Girlie talaga. Okay po, dito na. Evening, good Tapos evening. na, maraming salamat po. Uli.
Have Thank a you good for dinner. Education Network, Saturday night. Senior sa panahon ng COVID, Lapi Lahat na. Siso Channel at PRRM. PRRM. Hanggang sa susunod na dapat Sabado. gawin nating sponsor. Ang galing po. Yeah. Okay. Yes. The more, the merrier. Okay. Thank you po. Good night. Have a Wow. good weekend. Maraming salamat, Cass. Okay na kami. Thank you.